May isang binatilyo, member yata siya ng MFC. At dasal siya ng dasal. Sabi niya, Lord, ba't naman ganun? Yung aming parish priest, naku, ang boring mag-homily. Lord, ang sungit pa. Lord, ang damot pa. Ayaw ipagamit yung simbahan sa MFC. Lord naman, gumawa ka naman ng paraan. At si Lord, as usual, laging nakikinig sa ating mga dasal. At sabi niya, okay, problem solved. I am sending you. Sige, magpari ka. At sabi nung lalaki, joke lang. At sabi ni Lord sa kanya, yan tayo Pagka sinugo na Dear friends, this evening, let us reflect on the reality that God is sending us on. God has a calling for each one. God has chosen each one of us in different ways. But surely, God has chosen us. But this is the calling of Peter. Pero ang gusto ko pong tingnan natin dito, the whole time, if you would look at this video, nakasmirk lagi si Lord. Kasi on this episode, si Peter parang busy-busy siya. Ang gusto lang niya magtrabaho. Frustrated siya kasi wala siyang nahuli the night before. Tapos eto ang isang lalaki, di niya kilala, sumampa pa sa kanyang bangka. No, tapos sabi ni Peter, anong ginagawa mo? And Jesus said, let's go fishing. And then sabi ni Peter, come on, the whole night wala akong nahuli. Tapos mangingisda tayo ngayon. Tapos tanghaling tapat. Kailan nangingisda ang mga mangingisda? Sa gabi, pag madilim, pag nandyan ang buwan. Tapos sabi ni Jesus, just give me 1 hour. Just give me 1 hour. And that 1 hour would change the life of Peter. Because Peter could not believe that he would be getting a lot of fish. And then Peter asked, what do you want of me? And Jesus said, I will make you a fisher of men. Dun sa episode na yon, unang magbabago ang timpla ng muka ni Pedro nung tinawag siya ni Jesus, Peter. Hindi sila magkakilala, but suddenly Jesus called him Peter. Wala pang social media nun, wala pang Facebook, so walang chance si Lord na ma-stalk niya itong fisherman na to, no? But He called him by his name. And dear friends, God is calling us, each one of us, by our name. And God is asking you to do something for the world. And that is our duty. Ako as a priest now, kayo as parents, our duty is to prepare the children of the world to answer the call. You have found your vocation, and your vocation is to be a husband and a wife. May mga singles ba dito? Meron din, no? So yung mga singles dyan, God is calling you for something. But
Our task right now is to help young people be prepared to answer the call. How? At yan ang sasagutin ni Father, unti-unti, all throughout. First, let us see, what is vocation? Vocation is, kindly read, go. Is everything that we do. Your prayer is part of your vocation. Your studies is part of your vocation. Para sa mga kabataan na varsity members, it's part of their vocation. Ang pagkakamera nila is part of their vocation. Itong napakasipag nilang paggawa ng mga technicalities natin is part of their vocation. Everything we do, everything we say is part of our vocation. And then sabi doon, our life belongs not only to us. Kaya yung mga brothers na nandito, wow, mas masarap yatang matulog sa bahay, lalo na ang lamig-lamig, pero you are here. Because you believe your life doesn't belong only to you. Yung mga tumugtog dun kanina, yung kanilang talent for music, pwede namang ini-enjoy na lang yung acoustic sa bahay. Pero they are here because they know that their talent doesn't only belong to them. That is vocation. And vocation is answering the needs of the world. Ako po ay isang Salesiano ni Don Bosco. Kanino needs ang tinutugon namin? Ang needs ng mga kabataan. May maganda kaming apostolate sa Don Bosco, Mandaluyong. Meron kaming migrants ministry. Ano po yun? Young people from different islands na wala silang chance na mag-develop sa buhay, kung hindi, mangingisda na lang sila buong buhay nila. Alam nyo, kinukukup namin sila, 50 of them, and we give them education. Imagine niyo ang 18 years old, 20 years old, pagsama-samahin nyo, pakainin nyo araw-araw, patay kang bata ka. Ang lakas nilang kumain. Ilang bigas every day. And they are coming from Mindoro, they are coming from Leyte. Bakit? Ang dami pang lugar sa Pilipinas na talagang hirap na hirap makahanap ng chance mag-develop ang buhay nila. That is the need we are answering in the world. Ikaw, anong need? Need ng iba na they belong to a covenanted community. Every time nagmamas si Father, every time may ikakasal si Father, ang number one advice ko sa kanila is join a community. Because you cannot survive and it will be difficult to survive as a couple kapag wala kang support group. You need MFC. You need Couples for Christ. You need BCBP. You need a group to grow and to be holy. At yun ang napuprovide nyo sa bawat isa. Aside from the lugaw na kakainin mamaya, yung inyong support to each one ang napakahalaga. You are answering that need, that a couple would have a couple to guide them. And lastly, vocation is following God like Jesus. Let's read that together. Go. Following God like Jesus. In the end, all vocations should lead to God. If I am a priest and I don't become a better person, a better lover of Jesus, labas na lang dapat ako. Because all vocation should lead us to Jesus. Kung ang isang seminarista nagkakasala lang dahil sa environment sa seminaryo, better lumabas na lang siya. Kung hindi ka bumubuti sa MFC, join another group. Because at the end of the day, sana we become like Jesus. Naniniwala po kayo dito? Naniniwala kayo dito? Jeremiah chapter 29 verse 11, napakalinaw. Let's read together, go.
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Ang ganda, no? Sinasabi niya, ang Diyos may plano sa bawat isa. At yung plano na yon, it is for our welfare. Hindi mo ikakasama, not for evil. Alam niyo, kapag ang plano ng Diyos, naging plano mo, bush. Ulitin ko kapag ang plano mo at ang plano ng Diyos nagtugma, ano po yun? Miracle will happen. Magmula nung nagsama kayo ng misis mo, at yan ang plano ng Diyos sa'yo, you have been making miracles after miracles in your home. Yung mga anak mo, nag-grow sila. Hopefully, si Father, dahil sa buhay ko, dahil plano ng Diyos na maging pari si Father, akala ng nanay ko, ang plano ng Diyos sa akin, pumirma ako ng kontrata sa ABS-CBN. No? Hindi pala. Pangsimbahan pala si Father. Magmula nung tinugon ko yun, I'm hoping may mga tao, may mga kabataan na i-inspire to God. Because when your plan and God's plan meet, whoosh, the world will benefit. Paano? How? Si God, dahil tumatawag siya, hindi niya itatago yung tawag niya. God would always reveal His plan to each one. Lagi po yan. Ipapakita ng Diyos ang tawag niya sa'yo. Kaya nga, naging crush mo yung misis mo eh. Kaya nga, nakasalubong mo siya sa Jollibee eh. Kaya nga, natisod siya at nasubsob siya sa iyo eh. Because God wants you to be together. No? Kasi kung ayaw niyang kayong magsama, hindi niya pagtatagpuin ang inyong landas. Kaya meron namang iba, nagtagpo, akala nila sila, pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Wawa naman. No? Kasi, baka hindi plano ng Diyos. Kaya sana matutong makinig. And to see. Why? Hindi tayo lolokohin ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, maganda ang simbahan. Ang gusto ng Diyos, maganda ang mundo. Ang gusto ng Diyos, matulungan ang mahihirap. Kaya, gagawa siya ng paraan na ipaparamdam niya yung tawag niya. To each one. Kaya sana, open your eyes, get to know God, kasi nangungusap siya sa buhay mo every day. Kaya lang merong iba hindi marunong makinig. May isa kaming Busconian one time, sabi niya, Father, nanghihingi ko ng sign kay God. At ang sign na hinihingi ko, kasi dumalaw noong 2015, yung body ni Don Bosco sa Philippines. Yung kanyang, at nasa loob ng kanyang rebulto ay yung kamay ni Don Bosco dun sa sa wax, no? Kaya sabi niya, Father, pagka nakuha ko yung kamay ni Don Bosco, sige, magpapari po ako, magsasalisyano po ako. Minsan magpapapicture kami. No, meron kaming malaking statue ni Don Bosco, doon ang picture taking. Itong makulit na Busconian, gusto niya doon siya sa taas at katabi ng statue ni Don Bosco. Kaya anong ginawa niya? Umakyat siya. At nung pag-akyat niya, hinawakan niya yung kamay ni Don Bosco. At nabali yung rebulto. Sumama sa kanya. Hawak-hawak niya talaga ang kamay ni Don Bosco. At iyak, sabi niya, Father, nasira ko yung statue ni Don Bosco. Tapos, remind ko siya, di ba nag-gill ka? Di ba humingi ka ng sign? Ano yung sign na hiningi mo? Makuha ko ang kamay ni Don Bosco. Yan, magbabayad ka na sa rebultong sinira mo
nasagot pa yung iyong tanong. Pero hindi siya pumasok. Pero sa akin, napakalinaw na. Ang weird nung nangyari, no? But God will always reveal His plan. Another truth. So that is the first truth on vocation. The first truth is, God will reveal His plan. Pakiulit. The second truth is, God will fulfill His plan. Pakiulit. Dear friends, gagawa din ng paraan ng Diyos na matutupad yung plano niya. Tingnan natin kung aandar po ito, ha? Siya po si Brother Paul. Nung in-interview ko siya, brother pa siya. Theologian siya. Na-ordain na siya 2 years ago. No? Anong kwento ni Brother Paul? Si Brother Paul, taga Pampanga. Panganay sa magkakapatid. Nung nasa philosophy na siya, doon sa Don Bosco, Canlubang, Pampanga ang family niya, nung nandun siya sa Don Bosco, Canlubang, biglang na-stroke yung tatay niya. Ang business nila, hardware. So, paano na yun? Kawawa naman yung nanay niya kung nanay niya magpapatakbo ng hardware. Naawa siya sa nanay niya pag magpapala siya ng buhangin, magkukuha ng pako, ng bakal, no? Kaya sabi niya, nagpaalam siya, lalabas na po ako. Yung tatay niya, naging gulay na lang, nakahiga sa bahay. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. For many months, hindi makagalaw, hindi makasalita yung tatay niya. And then nag-decide siya, nagpaalam na sa formators, lalabas na po ako. Si Brother Paul, di nagpaalam na. Sabi na niya sa superiors, Father, lalabas na po ako. At yung mga superiors, naiintindihan naman nila. Kawawa yung pamilya niya. Sige, pinayagan na siya. Nag-impake na siya. Kaya lang, bigla-bigla, yung tatay niya nag-sign language sa nanay. Ang pagkakaintindi nila, bisitahin natin si Paul sa Canlubang. Kahit hirap na hirap silang isakay sa sasakyan yung tatay, bumisita sila sa Canlubang. Nag-travel sila from Pampanga to Canlubang. And watch what will happen. Imposibleng hindi divine intervention yun. Imagine hindi makapagsalita ang tatay, biglang nagbiyahe. Tapos nakapagsalita pa ang sabi, agyang ng malyari. Anong ibig sabihin nun? Kahit anong mangyari, anak, huwag kang lalabas. Nakaimpake na siya. Sasabay na siya dapat pa uwi. And 2 years ago, na-ordain si brother. And alam nyo, kung meron akong kilalang magaling at kaibigan na napakagaling in terms of preaching, in terms of writing, in terms of public speaking, in terms of doing a lot of work, si Brother Paul dati, si Father Paul na ngayon. God will fulfill His plan. Kung wala siyang plano kay Father Paul na magtuloy, ginulo pa niya yung matanda na nasa Pampanga na pumunta ng Canlubang. God will fulfill His plan. God will help you in everything that you do. Isang write-up ni Pope Francis about young people is Christus Vivit. And in that document of Pope Francis, he would remind us what is the first calling of each one. And what is the calling of each one? Friendship with Jesus. That is the basic calling of all. Magmadre ka man, dapat kaibigan ka ni Lord. Mag-asawa ka man, dapat kaibigan ka ni Lord. Magpari ka man, dapat kaibigan ka ni Lord. Maging single ka man, dapat kaibigan ka ni Lord. That is the basic calling of each one.
Because life in Christus Bibut, it says, everyone, every vocation is a love story. Every vocation is a love story. Your married life is a love story of the two of you and God. Madalas sinasabi sa kasal, two become one. No? Ako lagi kong advice, two become three. Because in every wedding, you will go out with your wife, ikaw, at si God. Yun ang difference ng kasal sa simbahan. Ang kasal sa simbahan, you go out of the church, si mommy, si daddy, with God. Ang kasal sa West, ang kasal kay Mayora, alang-alang isasama mo si Mayora sa bahay nyo. Bahala ka kung gusto mo. Pero sa kasal sa simbahan, after receiving Jesus, in communion, during your wedding, you bring God with you. Because every vocation is a love story with God. That is what Pope Francis is telling us. Kaya sana, before thinking becoming a priest, etong pinakamahalaga, help your child nourish his or her relationship with Jesus. Help children develop a relationship with Jesus. Kinakabahan ako sa mga kabataan na nag-a-apply, tapos ang laging tanong, Father, magsusuot ba kami ng sutana doon? Father, naka-black ba kami doon? Father, yung naka-collar na ba kami pagkapasok namin? Father, pwede na ba kami mag-serve sa simbahan? As a starting point, it's okay. Pero kung habang tumatagal siya sa seminaryo, wala siyang inisip kung hindi sana nakaitim siyang sutana. Na wala siyang inisip kung hindi sana may kandila sa altar. Hindi siya in love with Jesus. In love lang siya sa suot nila Father. And most of the time, they don't last. And if ever they last, they are not the good priests that we want. Sila yung mga pagka naka-sleeveless, ayaw pumasok sa simbahan. Sila yung mga magtutulak sa mga naka-sleeveless sa simbahan. Buti nga nagsimba eh. Buti nga pumapasok eh. Ang daming nakasuot ng buo, pero hindi naman nagsisimba, sa mall pumupunta. Eh ito, you got the point? Vocation is about falling in love with Jesus. Minsan may lumapit sa aking kabataan, sabi niya, Father, ba't ka nagpare? Di pa ako nakakasagot, nag-bat-in siya kagad. Sabi niya, siguro, busted ka, no? Sabi ba naman niya? Sabi ko, ito? Na-busted to? Oo nga. Di siya nagkakamali, no? Pero hindi naman dahil doon. Eventually, lumalim naman ng lumalim ang aking bokasyon. It's because I am falling in love with Jesus. And I feel blessed every day. Alam nyo, pag nagmamas ako, tapos ako yung magtataas ng hostya, ako yung may hawak ng hostya, parang napapatanong pa rin ako, ba't ako to? Nag-aral ako sa Don Bosco Tarlac, puro kami lalaki. 200 kami sa batch namin. Ang daming matatangkad, ang daming mapuputi, ang daming mga gwapo, ang daming matatalino. Pero out of the 200, ako yung pinili ni Lord. Ako yung pinili niya. And I'm still amazed every day. I'm not the valedictorian. I'm not number one at anything. Pero, He chose me. Yun lang yun. Anong criteria ko? Wala.
Pinili lang niya ako eh. That's the only reason I'm in front of you. Because He chose me. Not because of any other thing. And therefore, every vocation is about our relationship with the Lord. Since the time naging vocation director ako, naging very particular ako sa word na career. Lalo na Catholic schools yung mga pinapatakbo namin. Di ba lagi-lagi yan, every year meron silang career week. No? Sa school nyo ba meron nun? Career week, no? Papapasukin pa yung mga bata, naka-uniform ng kanilang career. Pero alam nyo, magmula nung naintindihan ko kung anong vocation, parang kung Catholic school ka, dapat hindi mo pinopromote yung career. Dapat ang pinopromote mo, vocation. Ano bang difference ng career and vocation? Para sa akin, ang career ay yung mga naniniwalang walang Diyos. Pero ang vocation ay naniniwala ka na sa bawat isa may tawag ang Diyos. So if you believe in a God who created you for a reason, ang tawag mo sa lahat ng gagawin mo dapat, vocation. Hindi career. Architecture is not a career. It's part of your vocation. Pagiging police, it's not a career. It's your vocation. Pagiging teacher, it's not a career. It's your vocation. Pagiging employee, it's your vocation. Pagiging accountant, it's your vocation. So if you believe in a God who calls, on a God who has a purpose and a reason for everything, vocation. Ang ganda ng sinabi pa ni Pope Francis sa Christus Vivit, no? Sabi niya, so often, basahin ko yung in white, basahin nyo yung in yellow. No po? Ready? So often in life, we waste time asking ourselves, you can keep asking, who am I for the rest of your lives? But the real question is, for whom am I? That is our desire, that every young person should ask, for whom am I? Para kanino ba ako? Para kanino ba ang buhay ko? At sana maging mindset ng lahat ng kabataan iyon. Kaya itinayo ko yung online program na iyon noon, yung VocTalk, because we want to advocate. It was our advocacy na sana young people would be conscious that God brought them to this world for a reason. And it's a beautiful ministry. Nagsimula kami sa VocTalk, 4 lang kami. When we ended up with VocTalk after 4 years, wow, there are 30 volunteers who were advocating that life has a purpose and life has a reason. How can you help young people? How can you help your children discover their vocation? There are 5 suggestions ni Father. Number 1, let's read, go. Teach them to listen and trust. Teach them to listen and trust to God. Dapat matutong makinig ang mga bata. Kaya sana hindi laging meron silang laging gadget. Sana ang mga anak ninyo, may time silang tumigil at makinig lang. Lalo na sa boses ng Diyos. Number 2, let's read together, go. Show them how to love. Because any vocation is about loving. Priesthood is about loving. Kung si sister ang sungit, naku, nakalimutan na niya yata, na kaya siya naging madre ay para magmahal. Number 3, let them experience suffering. Because every vocation, whether married or religious or single, you will suffer. Young people are afraid to suffer. Young people wants comfort. Ang sarap na ngayon, no? Grabe, nararanasan ko na rin. Kailangan ko lang ng tissue, pumupunta pa ako sa Lazada. Nag-o-order na lang ako ng mga tissue ko sa Lazada.
darating na lang siya sa'yo. Toothpaste ko, sa Lazada ko na rin ino-order. Di na ako nagpupunta ng Mercury. Pero kaya lang, it promotes a life of comfort. Whilst the truth is, you will suffer every time you follow the will of God. Number 4, ask them to give. Because every vocation is about giving. Giving your time, giving your talent, even giving your resources, even giving your money to others. And number 5, syempre yan ang pinakamahalaga, establish a relationship with Jesus. If you want your children to answer the call of God, yan po yun. What are the 4 types of vocation? Number 1, marriage. Number 2, single life. Number 3, priesthood. And number 4, religious life. No? Pwede nyo i-combine yung 3 para 3 na lang, 3 and 4. But marriage, single life, and consecrated life. Pero look at what a saint said. Saint Alphonsus Rigori. Sabi niya, religious and priestly life are the shortest and surest way to heaven. Huwag kayong magalit sa akin. Hindi ako yung nagsabi niyan. Santo lang naman. Hindi ako bias sa married life. I'm not against married life. Kaya lang, yan ang sabi niya eh. Anong truth niyan? Ako, possible. Bakit? Ang isang pare, mula umaga hanggang pagtulog, walang ibang occupation kung hindi magligtas ng kaluluwa. Kung tapat kami sa aming bukasyon. Ang laman lang ng utak namin, to read the Word of God. How can we communicate the Word of God to others during homily? That is what we think. I am here to communicate to you the message of God about vocation. Possible. Tapos community kami. Sama-sama kami. May vow kami of poverty, chastity, and obedience. So kung susundan mo lang talaga the real life of a priest, tamang-tama talagang sinasabi niya. This is a beautiful story of the mother of Saint John Bosco. Ang pangalan po ng nanay ni Don Bosco is Margaret. Si Don Bosco, alam niyo po ba, bago siya magseminaryo, in crisis siya kung magpa-Franciscan siya or magdadayusisan. Kasi dun sa lugar, kung nasan si Don Bosco in Chieri, merong seminaryo ng mga Franciscan. Meron ding seminaryo ng mga dayusisan. Eh, number 1 problem ni Don Bosco, mahirap sila. 2 years old pa lang kasi siya, namatay na yung tatay niya. Kaya, poor sila. Kaya para sure siya na tinatawag siya maging pare. Kaya sabi niya, magpa-Franciscan na lang ako. At dahil doon, na magpa-Franciscan siya, nabalitaan ng parish priest niya. At yung parish priest niya, subugod kay Mama Margaret. At sabi niya, Mama Margaret, yung anak mo, pigilan mo. Gustong mag-Franciscan ba naman? Sabi niya, mahirap ka na, Mama Margaret. Eh kapag naging religious siya, walang sweldo yun. Magiging mahirap kayo lalo. Alam niyo si Mama Margaret, nag-impake siya, bumiyahe siya at pinuntahan niya si Don Bosco sa Chieri. At yan ang sinabi niya. Sabi niya kay Don Bosco, if you are ordained, sabay-sabay nga tayo, go. If you are ordained a priest and become wealthy, I shall never cross your doorstep. Hindi ako papasok sa bahay mo kapag yumaman ka. Simply put, ang gusto lang sabihin ni Mama Margaret, wag mo kong isipin. Ang bukasyon mo is between you and God. Wag mo akong isama dyan. And Mama Margaret is now on the process also becoming a saint. Why? Because she understood the meaning of vocation for each one.
Kaya mo bang sabihin yon? Oh? Oh? Oh. Kaya mong sabihin sa mga anak mo yon? Oh. Sasabihin mo ba sa kanila, anak? Kahit anong piliin mo, hindi ako ang priority mo. Ang priority mo, ano bang gusto ng Diyos? Kung gusto ng Diyos na alagaan mo kami, salamat sa Diyos. Pero kung ang gusto ng Diyos, alagaan mong ibang tao, salamat sa Diyos. Ang ganong tao, naiintindihan niya that God has a plan for each one. Baka ikaw lang ang may plano sa buhay ng anak mo. Kawawa yung mga anak ng doktor. Sorry sa mga doktor dito. Peace tayo. Parang dami ko ng kaaway dito, no? Bakit? Maraming doktor kasi gusto yung anak, doktor din. Sana hayaan nyo siya. Anak, kung gusto mo maging doktor, salamat sa Diyos. Anak, kung hindi plano ng Diyos sa iyo yun, suportahan ka. They need to hear that. Or else nape-pressure siya. Kasi maraming families, kung ang parent, doktor, gusto rin ang mga anak doktor. Kung ang parent lawyer, gusto rin ang anak ay lawyer. But imitate Mama Margaret who said that. No? Gusto niyo bang makita ang picture ko nung bata pa ako? Gusto niyo makita? Okay lang? Sumigaw muna kayo ng, yes! Hindi. Ayan yung picture ko talaga, no? Yung mukhang puti kaya, ayan po ako. Ayan. Nung bata po si Father, ayan po si nanay at si tatay, ganyan kasarap ang pagkain sa seminaryo, kaya ganito rin itsura ko ngayon. Ang gusto ni tatay ko, after high school, ay pumasok ako ng Philippine Military Academy. Siyempre dahil nasa norte kami, no? Ang prominenteng kurso dyan ay PMA. Maraming pamilya sa Ilocos, sa Pangasinan, no? Even sa Pampanga. Ang pride ng isang tatay ay kapag may anak siyang sundalo. Kaya lalo na yung tatay ko, Kapampangan, mayabang, Sabi niya, gusto ko magsundalo ka. Gusto ko maging general ka, ha? Dahil gusto ko pag hinuli ako ng pulis, ibababa ko lang yung bintana at sasabihin ko, huhulihin mo ako? Anak ko yata si General Jason David. Ha? Sige, subukan mo lang. No? Yun ang gusto niya talaga. Bakit gumaganon? Hindi pa automatic yung mga sasakyan nun No, yung mga Gen Z dito, ba't gumaganon si Father? Nung time ng tatay ko, iniikot yung mga bintana. No? Kaya ganon. Habang binababa niya yung bintana sa pulis. Yan. Gusto niya, general yung anak ko kaya, sige, hulihin mo ako. Yun po talaga ang gusto ng tatay ko, maging sundalo po ako. Officer ako nung high school. Sabi ng tatay ko, pumupuro na ako. Yeah! Officer si Jay. No? Yung kuya ko, nag-ECE sa Mapua. After ng course niya, nakakuha siya kagad ng trabaho sa Japan. No, kaya in 1 year's time niya sa Japan, nakapagpatayo ng malaking bahay, may swimming pool pa. Kaya sabi ko, pag-ECE ako. Nanay ko, bilib sa anak, ABS-CBN ha. Kahit horror movies lang. Kahit manakot-nakot ka lang dun, no? Kahit taga-rape ka lang ng mga artista dun. Basta gusto ng nanay ko, pero ang totoong sabi niya, gusto ko kumita kang malaki. Nung time yata na yun, maraming artista mayayaman no? Kaya sabi niya, anak, gusto ko yumaman tayo. Kaya lang, ewan ko, pumasok ako ng seminaryo. Kaya nung nagpaalam ako sa tatay ko, 2 months niya akong di kinausap.
Kasi ako na po yung pinakahuling lalaki. Yung kuya ko nag-ECE nga. Eh di, wala na akong general. Mahuhuli na ako ng pulis. Noong 2005, I was ordained. Walang effects po ito. Basta nung kinuhanan nila, tingin ko may ilaw sa kabila, no? As if the power of God was given to me and to my batchmates. Ayun yung tatay ko, ayun yung nanay ko, no? During my ordination. This was December 8, 2005. And alam nyo, thanks be to God, after my ordination, inassign ako sa Tarlac. Kung saan ako nag-graduate ng high school sa Don Bosco, doon din ako inassign at doon din yung tatay ko. At alam nyo kung 5 ang misa ko sa isang araw in Tarlac, 5 din ang simba ng tatay ko. Every mass where I go, nag-a-attend siya ng misa. Tapos pagka lumalabas na yung tao, nandun siya sa gilid. Sabi niya, anak ko yan. Anak ko yan. Tapos lumalapit ako sa kanya. Sabi ko, gusto mong anak? General eh. At sabi niya, dati yun. Si tatay ko, mahilig sa sabong. Kaya pag Sunday, 2 ang Kristo niya. No? Si Lord, tsaka yung sa sabungan. Siguro kung buhay na at sikat na si Atong Ang nun, baka nawala rin yung tatay ko eh. Kung hindi, kasama ako sa magdadive sa Taal Volcano. No? Para hanapin si tatay. Tay, saan ka ba dyan? Pero dear friends, sinabihan niya yung nanay ko, sabi niya, kapag yung anak mo nagseminaryo, hindi ko siya iyahatid. Kasi ang seminaryo namin sa Kanlubang. Hindi ko iyahatid yan, sabi niya. At pinapakonvince ako sa nanay ko na sana wag akong pumasok. Pero thanks be to God, yung mga Salesians, bumisita sa bahay namin. At pinakiusapan yung tatay ko. Si nanay at si tatay, hindi nagsisimba nung high school ako. Si nanay at si tatay, malayo sa simbahan. Pero after 2 years, sa seminaryo may bakasyon din po kami. Ang bakasyon namin ay from Christmas, December 20 hanggang January 3. So, unang uwi ko ngayon. Pag uwi ko po sa bahay, gabing-gabi na, ginabi kami. Basta sobrang traffic nung araw na yun, gabing-gabi na. At nung papalapit na ako ng papalapit sa bahay namin, pagbaba ko ng jeep, ang ingay. Akala ko, nagkamali ako ng baba ng jeep. Bakit? Sa loob ng bahay namin, ang lakas, ang daming tao, may combo, may gitara, may speaker. Tapos yung mga nandun sa loob, kumakanta, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pagpasok ko sa loob, nakita ko yung tatay ko, praise the Lord siya na praise the Lord. Naging leader siya ng isang covenanted community. Without me telling him, start going to church, Tay. Nay, start going. Wala akong lakas ng loob, sabihan sila. But God has His own plan of redeeming my own parents. And from then on, naging household yung bahay namin. This is my point. When God chooses, and when God asks you, and when your plan becomes God's plan, His plan is far better than our plans. Thank you to all the graces that I received, that I was able to answer the call of God. Let me end with this video. This is a beautiful story of a father and a son. Their journey towards finding what is good for his son. You got the twist? Yung anak niya, hindi naging
very good basketball player. Pero yung anak niya naging very good coach. And you would see he supported his son until the end. Kaya dear friends, a few simple rules as a father or a mother, as parents. Be involved, but do not be in control. Advise, but do not decide. Support, but do not dominate. Please remember that God has put you in the lives of your children to guide them and to support them. Control yourself from controlling their lives. Just lead them na sana God's plan will be their plan. Sana God's dream will be their dream. Because the dream of God for each one is far better than our dream alone. Thank you very much, and God bless you all.